Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Efeso, Kabanata 4, talatang 29. Efeso 4:29. Ito ang sinasabi: huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng iyong mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin, pasalamatan sa ginawa mo sa amin sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na gumawa ng mabuti para sa aming kapwa. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, pagalingin, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang mga pamilya at lalong-lalo na sa aming Diyos na si Hesukristo. Panginoong Hesus, sa umaga rin ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang graduation ng ang inyong paralan, ang senior high school department ng Philippine Christian University na mangyayari ngayong umaga, Panginoon. At patuloy mo po itong gabayan upang maging successful po ang graduation na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga administrador, ang aming basic supervising principals, ang aming principal, Panginoon, si Ma'am Hortensio. Lord, patuloy mo po silang ingatan, gabayan, bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon, sa gagawin ngayong araw na ito. Gayon din po, Panginoon, sa darating na 3, 4, 5 ng April ay magaganap po ang annual session ng inyong iglesia, ang United Church of Christ in the Philippines, na mangyayari ang annual session sa Anabu. Lord, gabayan mo po ang host church upang maging matagumpay ang annual session na ito, Panginoon, at maging ang mga delegates, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, pagpalain mo po sila, Panginoon. At gayon din po ang aming conference minister, ang aming council chair. Lord, siya po ay patuloy mo pong ingatan, bigyan mo ng kalakasan, Panginoon, sa panahong iyon upang makapaglingkod sila para sa iyong iglesia, sa iyong mga iglesia, Panginoon. Lord, kayo din po ang host church. Patuloy mo po itong bigyan ng kalakasan ang mga kapatiran namin, Panginoon, sa iyong iglesia. Ganyan din po, Panginoon, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Proteksyonan mo po ang aming mga kababayan ito sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang trabaho sa ibang bansa, Panginoon. Lord, maraming salamat po.
Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kasalanan ba ang panunungayaw, pagmumura, pagsumpa? Tunay na kasalanan ang pagmumura, mga kaibigan, pagsumpa at panunungayaw. Malinaw na itinuturo ng Biblia na ito ay kasalanan. Sinasabi sa atin sa Efeso, Kabanata 4, talatang 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. Malinaw na malinaw yan, mga kaibigan. Kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ng ang mga nagsisipakinig. No? Idiniklara ni Unang Pedro, Kabanata 3, talatang 10, sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makikita ng mabubuting araw ay magpigil sa kanyang dila sa masama. Magpigil sa kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Ito po binuo din ni Santiago, Kabanata 3, talatang 9 hanggang 12 ang isyong ito. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. So sa bibig din lumalabas ang pagpurit, paglait. Mga kaibigan ko, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isang lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Maaari ba mga kapatid ko, mga kaibigan, na ang puno ng igos ay magbunga ng asitunas? O ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin, no? Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Ginawang maliwanag ni Santiago na ang mga Kristiyano ang tinutukoy niyang mga kapatid sa kanyang sulat ay hindi dapat na maringgan ng masasamang pananalita. No, ang mga Kristiyano ay hindi dapat maparinggan ng mga masasamang salita sa pamagitan ng paggamit sa tubig dagat at tubig tabang na parehong nanggagaling sa isang bukal na hindi maaaring mangyari bilang ilustrasyon. Itinuturo niya na hindi maaaring mangyari sa isang Kristiyano na panggalingan ang kanyang bibig ng parehong pagpupuri at pagmumura, panunungayaw. Hindi dapat sa isang Kristiyano. Nagpupuri ka sa Diyos, pero ang iyong mga salita ay hindi maganda. Nagmumura. No? So, hindi tayo maaaring magpuri sa Diyos habang minumura ang ating mga kapatid, mga kaibigan. O sasabihin natin, bukang bibig lang po yun. Baga, bulaklak ng dila. Hindi po pwede, mga kapatid. Kung tayo ay isang Kristiyano, makitaan tayo ng mabuting pananalita. Mabuting pananalita. Hindi nakakasakit sa ating kapwa. Ipinaliwanag ni Jesus na kung ano ang lumalabas sa ating bibig, iyon ang pumupuno sa ating mga puso. Sa malaot madali, ang kasamaan sa ating puso ay tiyak na lalabas sa ating bibig sa pamagitan ng pagmumura o pagsasabi ng masasamang pananalita
Ngunit kung ang ating puso, mga kaibigan ko, ay puno ng kabutihan ng Diyos, lalabas sa ating bibig ang pagpupuri sa Kanya at pag-ibig sa ating kapwa. Laging indikasyon ng nilalaman ng ating mga puso ang ating mga pananalita. Ang mabuting tao ay kumukuha ng kagalingan sa mabubuting kayamanan ng kaniyang puso at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan. Sapagkat sa kasaganaan ng puso, mga kaibigan, ay nagsasalita ang kaniyang bibig ayon sa Lucas, Kabanata 6, talatang 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso sa ganang sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang puso, tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ang siyang sinasabi ng labi. Bakit kasalanan ang panunungayaw, pagsumpa at pagmumura? Bakit kasalanan? So ang kasalanan ay kondisyon yan sa ating puso, isip at ang panloob na pagkatao. Ayon sa Roma, Kabanata 7, talatang 22, na nahahayag sa ating pag-iisip, sa ating gawa at pananalita. Sa tuwing nagmumura at nanunungayaw tayo, mga kaibigan, nakikita sa atin ang ebidensya ng pollution ng kasalanan sa ating mga puso. Pollution po yun, ng kasalanan sa ating mga puso na dapat nating ipahayag at pagsisihan. Nang ilagak natin ang ating pananampalataya kay Kristo, mga kaibigan, tumanggap tayo sa Diyos ng bagong buhay, bagong kalikasan. Ayon sa 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 17. Nabago ang ating mga puso, mga kaibigan. At ang nasasalamin sa ating mga pananalita ay ang bagong buhay o bagong kalikasan na nilikha sa atin ng Diyos. Roma, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 2. Salamat sa Panginoon na sa tuwing bumabagsak tayo, mga kaibigan, ang ating dakilang Diyos ay tapat at banal at tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 1 Juan, Kabanata 1, talatang 9. Sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos, pero may napapansin akong ibang kapangyarihan na kumikilos sa aking pagkatao na sumasalungat sa pagsunod ko sa kautusan na alam ko. Dahil dito naging alipin ako ng kapangyarihan ng kasalanang likas sa aking pagkatao. Ayon naman sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, yan mga kaibigan, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan ng bago. Di ba? Nung tayo'y nakipag-isa na kay Kristo, yung ating mga kasalanan ay nawala na yun. Nawala na yun. Dahil bago na ang ating pagkatao. Born again na nga tayo, ibig sabihin noon. No? Ipinanganak tayo muli. So ang ating mga dating ginagawa, wala na yun. Kinalimutan na ng Panginoon yun.
no? Kasi bagong nilalang na tayo. Inaangkin niya tayo ng mga anak ng Diyos. Ayon naman sa Roma, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 2. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon, mga kaibigan. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Subalit, mga kaibigan, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Pinagpala na po tayo sa ating pinagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, kapag nakay Kristo ka na, hindi na tayo, wala na dapat na lumalabas sa ating bibig na masama. Kundi puro pagpupuri sa Diyos, pagpupuri sa ating kapwa. Diba? Bagong nilalang na tayo eh. Diba? Sabi nga sa Pangalawang Korinto, no? Kapag tayo'y nakipag-isa na kay Kristo, anong nangyari? Tayo ay bagong nilalang. Bago. O, diba? Bagong nilalang. Wala na yung dati nating pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. O, diba? Sa ating, halimbawa lang, no? Diba kapag ang ating damit, marumi na, isusuot mo pa ba yun? Hindi na. Papalitan mo na ng bago. Ganun tayo, mga kaibigan. Kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas at pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, mga kaibigan, bagong nilalang ka na. No? Bagong nilalang ka na. O sa salitang English, born again ka na. Ayan, born again ka na. Wala na yung dati, kasalanan, mga kasalanan mo dati, wala na yun. Hinugasan na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maging karapat-dapat na humarap sa Kanya pagdating ng panahon. No? Meron na tayong bagong buhay, bagong pag-asa. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, yung ating mga pagmumura, hindi maganda yan sa harap ng ating kapwa. Kung ikaw ay isang Kristiyano at hindi pa nawawala yung pagmumura mo, kaibigan, nakakasakit ka sa kapwa mo. Huwag nating sabihin na ito ay bukang bibig lang. Ito pa ay hindi maganda sa isang bagong nilalang kay Kristo. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagmubulay-bulayan ngayong umaga. Dapat po, Panginoon, na ang bawat lumalabas ng aming mga bibig ay isang papuri sa aming dakilang Diyos. Papuri sa aming kapwa. Wala po nawang masasakit na pananalita na lumalabas dahil kami po ay isang instrumento ng liwanag mo, Panginoon, upang ang mga kapaibigan namin na sa nadidimlan ay maliliwanagan din. Kaya Lord, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, kami po ay iyong patnubayan at magawa namin ang aming mga tungkulin na magsalita ng maayos na hindi nakakasakit sa aming kapwa. Panginoon Hesus, sa umaga nito, pagpalain mo din ang mga
kaibigan namin na papasok sa kanilang mga trabaho, ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen at amen.